Okay, so let's continue. So let's proceed to the coloring tools. So, but please remember that if you want to edit a particular part, you need to first do some selection. Okay, so now for the coloring tools, we have the paint bucket tool, the gradient tool, the brush tool, and the fill and stroke commands. Okay, so let's start first with the paint bucket. So paint bucket. So for the paint bucket, it will apply a color using the foreground color and the pattern color as you can see in the options bar. So you can do some adjustment in the options bar of the paint bucket. Opacity, tolerance, mode. Okay. So I'll be switching to Photoshop. So for example, this one. So I have here a background. So black background. If I want to change the background using the paint bucket tool. So yung paint bucket tool, katabi siya ng eraser tool. So I need to choose. So again, yung paint bucket, hindi yung background color ang gagamitin mo. So dun ka sa foreground color. So yun yung nagkakamali ah. So for the paint bucket, it uses the foreground color, not the background color. So example, white yung foreground color, di ba? So I'll make it red. Example lang naman. O kaya yellow. Or orange. So I will apply. So as you can see yung options bar, ito yun. So if you want to make it lighter, so you can lower down the opacity. Yung mode, meron din dito yung mode. So kung ano yung makikita mo dito na mode, so yun yung para siyang effect. Okay, color mode. Pero normal ko muna. So to apply the paint bucket, you just click the area. So ayan siya, di ba? So matic nagkaroon na siya ng fill color using the foreground color. So next, another one so aside from the foreground color, if you don't want the foreground color as the fill color of the paint bucket, you can use the pattern installed in this Photoshop. But of course, you can download different patterns, free patterns from the internet. So ito yung mga different patterns na baka may magustuhan ka lang kung nakokontian ka. So meron ditong double arrow. So hanap ka dito, kunwari artist. So you click append. Pag sinabing append, idadagdag yan doon. Yan. So isa-isay mo lang kung meron kang magustuhan pa. Okay? So append lang ng append hanggang madagdag siya. So for example, ano ba magandang pattern? Kunwari na lang ha, tilang ko. Itong gray. So, ayan siya. So, may pattern, hindi yan white ha. So, meron yung pattern, hindi lang halata. Pili natin ibang pattern. Undo ko ha. So, again, gumagamit ako palagi ng history ha, to undo my action. So, pattern. Ayan siya. So, hanap ka na lang kung may magustuhan kang pattern. Pero pag wala, mas okay siguro yung solid color lang. Di ba? Yung parang kanina. So, ayoko siya. Punta ulit ako dito. Then, gawin ko tong foreground. Iset ko sa foreground kasi naka-pattern siya. So, undo ko. So, if you notice, yun nyo nasa layer ako. Doon ako sa background layer para doon siya tumalab yung color. Yan. Okay? So, next. So, aside from the paint bucket, so ito yung, balik tayo sa PowerPoint ha. So, again, so paint bucket has the foreground and pattern fill. Now, aside from the paint bucket, yung magkasama sila sa isang lagayan is the gradient tool. So, yung gradient, parang katulad lang dun sa webpage natin
So, pag nag-apply tayo ng gradient, di ba, normally 2 or more colors, combination of 2 or more colors. So, ganun din dito sa Photoshop. So, yan yung options bar ng gradient once you activate the gradient tool. So, okay. So, example, balik tayo dito. Kunwari, ayoko niyan. So, again, ito yung gradient. Magkasama sila ng paint bucket. So, tingnan nyo yung options bar, nag-iba siya kasi nga gradient tool na yung activated. So, for the gradient tool, marami yan na gradient. Kung nakakontian ka ulit, try mong i-click yung double arrow. So, tapos magdagdag ka lang ng magdagdag. So, yan. So, for example, ano ba maganda? Ito. Yan. So, kunwari yan yung gradient na napili ko. Or ito. Pwede rin ito. Kaya bala. Nalilito ako sa dami, di ba? Na maganda. Tapos, meron siya diyang mga, parang sa ano din, sa webpage, di ba may linear, merong mga different effects. So, kung linear, now yung gradient, hindi siya tatalab, hindi siya magkukulay pag click ka lang ng click ka. Nag-click ako, tingnan nyo sa canvas. Walang nangyayari. So, tatalab yung gradient if you click and drag across the area. Di ba? So, yan yung linear. Pag gusto ko naman gradient, balik ko sa dati. So, yan naman yung gradient. So, radial. So, ibig sabihin, pabilog naman siya. So, kung ano yung pagkakadrag mo, nag-iiba yung effect, ah. So, kunwari, kanina maliit, ngayon malaki. So, yan siya. So, may epekto yung klase ng pagdadrag mo ng mouse. Okay? So, yan yung sa gradient. So, if you want to adjust the opacity, mababa pala yung opacity ko, diba? So, yan siya. So, at again, ito lahat yung transparent, options bar ng gradient color. Okay? So, kung ayaw mo, sige, balik natin sa dati muna, yung walang color. Dito. So, ayan. So, next. So, aside from the paint bucket and gradient, meron pang ibang fill color. So, ito naman yung pang-color. So, fill and stroke commands. So, this time, wala siya sa toolbox. Makikita naman siya sa edit menu. So, yung fill command, parehas lang siya ng paint bucket. So, kung gagamit ka ng fill, ganun din, foreground din siya. Yung stroke naman, ay yun yung stroke ko. So, para siya magkakaroon ng outline color. So, medyo iba siya, di ba? Kasi nga, ano siya, example. So, alt-tab tayo, punta tayo sa Photoshop. Ayan. Gusto kong lagyan ng color, ng outline color yung si Kim So-yoon. So, edit. So, outline color, ibig sabihin, stroke yung gagamitin ko. So, yan siya. So, this time, I'll be choosing black. Tingnan natin kung maganda. Or baka makapal tong 7. So, pili ka ng gano'ng kakapal. So, tingnan mo siya kung anong mangyayari. Ayan siya. Okay? So, yan yung sa fill color. So, kung gusto mo naman yun yung stroke color pala, sorry. Stroke yun na. So, magkaka-outline. So, pag fill naman, ayan siya. So, meron siya mga options. So, katulad lang siya ng paint bucket actually. So, bakit siya naging katulad? Para pili muna ako. Ibahin ko yung kunwari red naman. So, edit, fill, hindi nagbababa. Ulit. Okay. Ayan. Edit, fill. So, foreground color lang ma-apply. So, gagawin na ganyan. Para lang siyang, paint bucket. So, edit, menu, fill, and stroke are found in edit menu. Last color. Last coloring tool is the brush tool. So, yung brush tool, para siyang paint brush. Kasi may mga brush tip siya. So, saan siya makikita? Nasa toolbox din siya. Katabi siya nasa ng brush tool, katabi siya ng band-aid. So, example, ayan, diba? Tingnan nyo yung options bar ng brush tool. So,
So, dito, meron kang makikitang diameter. Ibig sabihin, gano'n siya kalaki. So, normally, bilog siya. Yung pointer ng mouse, magiging bilog. So, makikita mo kung gaano. Ayan, medyo malaki siya. So, ito yung mga pointing, built-in tips na design. So, pag bilog, bilog lang yung para ka lang nagkukulay. So, kunwari, ito, bilog. Tapos, bago ito, maliit yung diameter. Ayan. So, para ka lang nagkukulay, kunwari, blue. So, yan lang siya. Diba? So, yan yung bilog. Paano naman yung ibang design? Kunwari, yan. Dito tayo sa ibang naman, brush tip. So, meron dito yung mga dahon, star, ayan, star, okay, mga snow, ito, kunwari yan, ito, di ba? So, kunwari, blue. So, lakihan ko yung diameter, medyo maliit. Yan siya. So, pili ka na lang kung gusto mo siya nung lagyan ng brushes. So, marami siya dito. Okay? So, ayan. Kung nakapangitan ka, di undo mo lang, di ba? Ayan. Undo mo lang kung nakapangitan ka. Ito sa ginawa mo. So, ito yung history. So, gamit ko rin yung history. Di ba? So, yun yung mga different coloring tools. Paint bucket, foreground and pattern. So, tatalab siya pag nag-click ka. Gradient, ito. So, tatalab siya pag nag-click ka and drag across. Tapos, edit. Sa edit menu, nandun yung fill and stroke. Then, yung brush, yung may mga tips siya na built-in tips. Although, pwede ka pa rin mag-download. Meron mga free brush tips na pwedeng ilagay mo dito sa Photoshop. Ayan siya. Ang baka gusto mo. Okay? So, yan. So, minsan, baka makalimutan ko, minsan maapektuhan yung area kung ano nag-brush ako. Ayan napatungan yung mukha niya. So, kung napapatungan, kailangan i-select mo yung area para hindi siya mapatungan. Okay? So, tignan nyo. So, nakaselect na yung yellow. Ibig sabihin, kahit anong brush ko, hindi mapapatungan. Diba? Laki ako. Ayan o. Kahit sa mukha niya, hindi siya napapatungan kasi nakaselect yung area. So, yun. Kaya inuna ko yung lesson ng selection tool. Just in case na naapektuhan yung ibang area, ibig sabihin that is an indication na you need to select. Okay?